Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1441 hanggang 1450. Isang saint. Napabuntong hininga si Mina. Ang antas ng kahirapan para sa isang saint sa pagpatay sa isang level 4 warrior emperor ay wala. Tumigil si Severin sa pag-aalaga kay Mina at lumapit sa mga masasamang tao upang kunin ang kanilang mga special ring. Pagkatapos nun, winagawi niya ang kamay niya. Ang mga masasamang katawan ay lumipad sa hangin at isa-isang lumipad palabas sa kagubatan kung saan sila pagpupursigehan ng engkantadong hayop. Napakalakas ng telekinesis mo. Bulalas ni Mina habang pinagmamasdan si Severin na madaling naglalabas ng mga katawan na iyon. Isang gawain na mahirap para sa karamihan ng mga tao. Patawarin mo ako. Ito ay talagang isang hindi pagkakaunawaan. Pasensya na. Muli, humingi ng tawad si Mina dahil masama ang pakiramdam niya. Siya ay walang ibang magawa kundi ang magpasalamat kay Severin at Sheila sa pagkanlong at pagpatay din sa mga masasamang iyon. Tumingin sa kanya si Severin at sinabing, "Ako ay isang maginoo at hindi iyon magiging isang malaking isyo para sa akin." Nang marinig iyon, napangiti si Mina. "Mabuti naman. Inaasahan ko na tinanggap mo ang aking paghingi ng tawad. Librere kang manatili dito magdamag. Sa palagay ko ay gagaling kapag dating ng umaga." Alok ni Severin. "Hindi ba ako makakaistorbo sa inyong dalawa?" Nahihiyang tanong ni Mina. Mukhang perpektong tugma sina Severin at Sofia sa pagiging gwapo at magandang babae. Hindi naman pinabulaanan ni Sofia nang sabihin ng mga masasamang tao na siya ang babae ni Severin ngayon lang. Kaya naman, ligtas na ipagpalagay ni Mina na sila ay mag-asawa. Ngumiti si Severin. "Hindi naman. Malapit na rin namang umaga." Tumanggaw si Mina. "Maraming salamat. Kayo ang mga tagapagligtas ko. Matagal na rin akong nanatili sa kagubatan na ito at wala pa akong nahaharap na anumang seryosong panganib. Sa totoo lang, balak kong bumalik ngayon ngunit nabangga ko ang mga pervert na iyon at akala ko ay tapos na ako." Ngumiti ng mapait si Sofia. "Talagang maraming pervert sa maulap na gubat na ito. May nakita rin kaming mag-asawa ngayong gabi." Ngumiti si Mina. "Napakaganda mo kasi. Hindi ako kasing ganda mo pero nakatingin din sila sa akin. Kahit babae, napakaganda mo. Kung lalaki ako, mamatay ako para makasama ka." Parehong nakaupo ang dalawang babae sa tabi ng siga at nagsimulang masayang nag-uusap. Samantala, itinapon ni Severin ang lahat ng mga items sa special rings na nakolekta niya. "Hahaha. Maraming espiritual na halamang gamot sa kanilang special ring. Mahigit 4 na po ang 4th grade na espiritual na halamang gamot. Mahigit sa 100 3rd grade na espiritual na halamang gamot. At hindi mabilang na mga 2nd grade." Ngumiti si Mina. "Ang mga masasamang tao ay karapat-dapat na patayin at ito ang gantimpala na nakuha mo sa paggawa niyan." Sagot ni Severin. "Siyempre. Hindi ako nagnanakaw sa mabubuting tao. At hindi karapat-dapat ang mga taong iyon na gamitin ang mga espiritual na halamang ito." Matapos paghiwa-hiwalayan ang lahat ng mga espiritual na halamang gamot, nagtanong si Severin. Miss Mina. Gaano ka nakatagal dito?" Sumagot si Mina. "Sa palagay ko, higit sa 20 araw sa tingin ko." Napabuntong hininga si Severin. "Mahigit sa 20 araw. Kung gayon tiyak na narating mo na ang pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. Hindi ba masyadong delikado para sa iyo na pasukin ang lugar na iyon sa iyong natamo? Kaya, hindi ako pumunta doon. Madalas akong gumagala sa panlabas na bahagi." Sagot ni Mina. Sumama sa usapan si Sofia. "Hindi siya masyadong masama. Hindi mo siya dapat ikumpara sa sarili mo. At ang telekinesis niya ay hindi kasing lakas ng sa iyo. Kaya hindi siya nakakapagbiyahe ng malayo sa isang araw. Ang layo ng lalakbayin mo sa isang araw ay malamang 3 o 4 na beses na mas malayo kaysa sa kanya." Napaisip si Severin sa sinabi ni Sofia at tumanggo. Tama si Sofia. Iba ang bilis natin kaya hindi ko dapat gamitin ang bilis ko para malaman kung gaano kalayo ang narating ni Mina. Naisip niya. Tapos nagtanong siya. Dahil matagal ka na sa kagubatan, siguradong marami kang nakilala. May narinig ka ba o nakilala sa Capra Hall?
Nakasimangot na sabi ni Mina. Caprahol. Alam ko ang aking mga kakayahan kaya karaniwan kong iniiwasan ang mga tao kapag nakikita ko sila dahil ayokong lumikha ng anumang gulo. Wala pa akong narinig tungkol sa anumang bagay tungkol sa Caprahol. Namalayan na lang ni Severin na may katangahang tanong. Sino sa mundo ang gugustuhing maging abala na nanghihimasok sa negosyo ng ibang tao? Ang maulap na kagubatan ay isang mapanganib na lugar. Walang sino man ang magiging pipi upang magdala ng panganib sa kanilang sarili. Sa kabila noon, hindi sumuko si Severin. Kung gayon nakita o narinig mo na ba si Billy Moreno at ang kanyang asawa, si Lulo? Maliwanag, ang sagot ay inaasahan. Umiling si Mina. Hindi. Napaisip siya saglit at sinabing, "Oh. Nabalitaan kong may mga puwersang naninirahan sa kagubatan na ito dahil sinusubukan nilang iwasan ang kanilang mga kaaway. Halos hindi sila umalis sa kagubatan. Ang Caprahol ba na binanggit mo ay maharap sa parehong sitwasyon?" Ngumiti ng mapait si Severin at tumango. "Oo, hindi ko kailangang ilihim sa iyo. Nandito ako dahil hinahanap ko sila." Ngumiti ng mapait si Mina. "Ikinalulungkot ko ngunit hindi ko pa talaga nakita o narinig ang tungkol dito. Sigurado ako sa iyong pagkamit at malakas na telekinesis, napakataas ng pagkakataon na mahanap mo sila." "Salamat pa rin." Ngumiti si Severin. "Pasensya na, wala akong nagawa para tulungan ka. Nako, narinig ko na may puwersang tinatawag na Devil Gang sa gubat. Maraming malalakas na miyembro ang gang. Huhulihin nila ang mga taong pumasok dito at pipilitin silang magtrabaho para sa kanila. Walang makakasuway sa kanila. Baka nahuli na nila ang mga taga-Caprahol o ang mga taong hinahanap mo." Devil Gang. Natigilan si Severin. Tapos naisip niya. Siguro tama si Mina. Baka nahuli ng Devil Gang si Billy at ang iba pa mula sa Caprahol. Kaya lang wala akong mahanap na impormasyon. Sa palagay ko, kung buhay pa sila, maaaring nandoon sila. Oo, iyan ang narinig ko at kaya naman lahat ay maingat sa pagpasok dito. May tsismis. Alam nila ang isang espesyal na pamamaraan na maaaring kontrolin ang isip ng mga tao at pilitin silang magtrabaho para sa kanila. Dagdag ni Mina. Maya-maya, lumapit si Sofia kay Severin. Nakasimangot na sabi niya. "Hoy, sa tingin mo ba nahuli na ng Devil Gang sina Billy at Lulo? 2 taon na ang nakalipas mula noong pumasok sila sa kagubatan at hindi na sila nakabalik dati. At least buhay pa sila kung sila ay ma-hostage." Tumango si Severin. "Oo, ganoon din ang iniisip ko. Alinman sa patay na sila o nahuli na sila ng Devil Gang." Pagkatapos at natatawang sinabi niya. "Ha ha ha. Inaasahan ko na sana ay makilala ko talaga ang Devil Gang. Baka matulungan pa natin sina Terra at Lina na mang-alap ng impormasyon tungkol sa mga magulang nila. Nakikita ko. Kaya, ang dahilan kung bakit ka narito ay para maghanap ng mga tao. Hindi ka talaga nandito sa isang treasure hunt," sabi ni Mina. Ngumiti si Severin. "Sinasamantala rin namin ang pagkakataong ito upang magtipon ng ilang mga espiritual na halamang gamot. Tingnan kung gaano karami ang aming natipon." Matapos marinig iyon ay tinakpan ni Mina ang kanyang bibig at tumawa. Kinabukasan, ganap na gumaling ang kanyang pinsala. Lahat sila ay umalis sa kuweba. Hinawakan ni Mina ang kamay niya at sinabing, "Salamat sa pagtulong sa akin. Kung wala kayong dalawa, hinding-hindi ako mabubuhay para makita ang araw ngayon. Kung may pagkakataon sa hinaharap, huwag mag-atubiling puntahan ako sa lungsod ng Littleton. Taga Littleton ako. Kapag nandoon ka, magtanong ka lang tungkol sa mga Kami at madali mo akong mahahanap." "Oo naman. Bibisitahin ka namin kung libre kami. Mas mabuting huwag mo kaming kalimutan kapag nakita mo kami sa susunod." Biro ni Severin dahil alam niyang nasabi lang iyon ni Mina para sa kagandahang loob. "Syempre hindi. Kayong dalawa ang tagapagligtas ko. Hindi ko nga alam kung paano kita gagantihan. Kailangan mo talagang hanapin ako kung nandyan ka. Ipapakita ko sa iyo ang paligid." Sagot ni Mina na may matangkad na ngiti. "Sige. Mag-iingat ka at mag-ingat. Umuwi ka na." Kumaway si Severin at nagpaalam sa kanya.
Nang mawala na sa paningin niya si Mina ay nagtanong si Severin. Littleton. Hindi ko pa narinig ang lungsod na ito. Ikaw ba? Sumagot ni Sofia. Ang Littleton ay isang isla, napapaligiran ng dagat. Karamihan sa mga nakatira doon ay nakakapag-training. Medyo malayo ang isla sa mainland kaya hindi mo ito mahahanap sa karamihan ng mga mapa ng Dracodem. Ito ay parang Capcom. Halos alam ko kung saan ito pero hindi pa ako nakakapunta doon kaya wala akong masyadong alam tungkol dito. Tumanggaw si Severin at nagsimulang maglakad. Napakabuti na kasama kita. Marami kang alam na hindi ko alam. Ang sweet naman ni Severin. Hindi niya alam na ganoon pala siya kahalaga kay Severin. Naglalakad siya sa likod ni Severin nang maalala niya ang nangyari kagabi. Pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang labi at nakaramdam ng sobrang hiya. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay. Katulad ng dati, ginamit ni Severin ang kanyang telekinesis para mag-set up ng perimeter. Isang third grade high rank na espiritual na halamang gamot. Hahaha. Pagkalipas ng ilang minuto, naramdaman niya ang isang third grade high rank na espiritual na halamang gamot sa loob ng kanyang paligid. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Sofia at lumipad din dahil sa takot na baka may umani pa sa kanya. Di nagtagal, natagpuan nila ang mga halamang espiritual. Tiningnan ni Severin at natuwa siya nang mapagtanto na ito ay isang espiritual na halamang gamot na karaniwang ginagamit sa karamihan ng mga recipe. Yumuko siya at inani ito. Samantala, nagbabantay si Sofia para bantayan kung may paparating na panganib. Tayo ay maswerte. Karaniwang mayroong isang enchanted beast na nagbabantay sa mataas na uri ng espiritual na halamang gamot na ito. Ibigay mo sa akin. Ako ang unang nakatuklas nito. Biglang may sumigaw. Kasabay nito, lumilipad sa kanila ang isang sinag ng espiritual na enerhiya mula sa makapal na hamog na hindi kalayuan sa kanila. Tumingin si Severin at nakitang may nakasuot sa kanila na nakasuot ng puting damit. Ako ang nag-ani nito. Ang lakas ng loob mong sabihin sa akin na una mong natuklasan ang espiritual halamang gamot na ito. Hindi ganoon kadaling sumuko si Severin. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at bumuo din ng isang sinag ng espiritual na enerhiya. Boom! Isang malakas na kalabog ang lumitaw. Ang sinag ng espiritual na enerhiya ni Severin ay madaling humarap sa sinag ng espiritual na enerhiya ng kalaban. Napakalakas ng atake niya. Simpleng atake lang pero napakalakas. Kahit papaano, alam kong hindi ko mapipigilan ang pag-atake. Napatulala si Sofia nang makita niya kung gaano kalakas ang sinag ng espiritual na enerhiya ng kalaban. Ito ay halos kapangyarihan ng isang level 5 warrior emperor. Dahil doon, inakala niyang ang kalaban ay maaaring isang level 7 o 8 warrior emperor. Walang gaanong tao ang makakaabot sa ganoong antas at hindi niya akalaing makakatagpo sila ng ganoon kalakas na kalaban ng ganoon kabilis. Ikaw talaga. Galit na galit ang dalaga ngunit nang makalapit ito at makita si Severin ay laking gulat niya. Siya ay walang iba kundi si Stephanie. Ang batang babae na sinubukang manalo sa bid para sa Triple Chambered Cauldron sa Flalong Auction Center. Sinundan pa niya si Severin pabalik sa kanyang tinutuluyan na may balak na nakawin pabalik ang kaldero. Bagaman, nabigo siya. Wala sa kanyang ligaw na panaginip na inaakala niyang muli niyang makikita si Severin ilang araw lang matapos ang insidente. Ikaw pala. Ang nagtangkang lampasan ako sa Flalong Auction Center. Natigilan din si Severin. Napangiti siya at hindi ipinahalata na alam niyang sinubukan nitong nakawin sa kanya ang kaldero sa gabi. Pagkatapos ng lahat, si Stephanie ay nakasuot ng maskara upang maiwasang makilala siya ni Severin. Isa pa, alam din ni Severin na miyembro siya ng isang sekta at natatakot siyang magdudulot ng kahihiyan sa kanyang sekta ang kanyang aksyon. Kalokohan. Anong malas ko? Paano kita nakilala dito? Ang pagtingin kay Severin ay nagpaalala sa kanya ng oras na natalo siya sa bid. Nang bumalik siya sa sekta, nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan. Naging bad mood siya simula noon. Severin. Siya ay mula sa Ancient Cloud Sect. Ito ay isang third-tier na sekta at mas malakas kaysa Stormy Moon Sect. Paalala ni Sofia. Napansin niya ang token sa baywang ni Stephanie at lumapit kay Severin.
Medyo nag-alala iyon kay Severin. Nang ang sekta ay hinuri bilang third tier, nangangahulugan ito na mayroong kahit isang saint sa sekta. Sa pinturang ito, hindi alam ni Severin kung anong antas ang saint. Maaaring siya ay nasa level 3 o mahigit pa na ang ibig sabihin ay hindi si Severin ang kalaban ng saint. Ngumiti si Severin. Ako ang unang nakahanap ng espiritual na ito at ako ang unang umani nito. Paano mo masasabing sa iyo ito? Hindi mo ba iniisip na ikaw ay medyo hindi makatwiran? Bagamat hindi kailanman nagustuhan ni Stephanie si Severin, alam niya kung gaano kalakas si Severin. Ngumuso siya at sinabing, natuklasan ko ang espiritual na damong ito gamit ang aking telekinesis ngunit huli na akong nakarating dito. Pareho kayong mas mabilis sa akin ng ilang segundo. Arg! Galit na galit ako. Sa puntong ito, walang katibayan upang patunayan kung sino ang unang nakatuklas ng espiritual na damo. Ngumiti si Severin. Pero hindi ibig sabihin na pag-aari mo ito kahit na ikaw ang unang nakakita nito. Ako ang unang nag-harvest nito, kaya dapat sa akin yan. Diba? Wag na. Isa lang itong espiritual na halamang gamot. Hindi ako mapakali na mag-aaksaya ng oras ko sa pakikipagtalo sa iyo. Maghahanap ako ng iba pang mga halamang espiritual. Sino ang nakakaalam na malamang na nakadiscover ako ng isang 4th grade na espiritual na halamang gamot? Ikinaway ni Stephanie ang kanyang kamay at nawala sa paningin ni Severin at Sofia sa pamamagitan ng paglukso ng ilang beses. Nagulat si Sofia nang makita kung gaano kadaling hinarap ni Stephanie ang sitwasyon. Hindi siya ganoon kalala. Kahit papaano, akala ko ipaglalaban kanya sa espiritual na halamang gamot. Masasabi kong napakataas ng kanyang natamo mula sa pag-ataking iyon. Nagulat ako nang makitang ang dali ng kanyang pagsuko. Nagkibit balikat si Severin. Baka alam niyang hindi niya ako matatalo. Nagtataka si Sofia sa pag-uusap ni Severin at Stephanie. Magkakilala ba kayong dalawa? Tumanggaw si Severin. Well, hindi ko masasabing magkakilala kami pero nagkita na kami noon. Sinubukan niya akong lampasan sa isang auction ngunit hindi siya nanalo dahil hindi siya nagdala ng sapat na espiritual na mga bato. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakbay habang nag-uusap. Ano ang dapat nating gawin kung nabangga natin ang Devil Gang? Papatayin ba natin sila? Paano natin malalaman ang impormasyon ni Billy at Lulo kung papatayin natin sila? Tanong ni Sofia habang nag-iisip. Napaisip si Severin at sinabing, tingnan natin kung paano ito tatakbo. Hindi pa ako makapagbigay sa iyo ng eksaktong sagot sa ngayon. May narinig akong nag-aaway doon. Halika, punta tayo at tingnan baka nag-aaway sila dahil sa isang kayamanan. Maya-maya, nakarinig si Severin ng away sa harap nila. Habang nasa taas sila ng burol, tumingin sila sa ibaba at nakita nila ang 4 na taong sinusubukang pumatay ng isang enchanted beast. Ang mga taong iyon ay mga warrior king lamang. Ang enchanted beast ay hindi rin masyadong malakas. Ngunit ang espiritual na halamang gamot na pinoprotektahan nito ay talagang isang 4th grade low rank. Nang masubaybayan ni Sofia ang sitwasyon, natuwa siya. Tila magdadagdag si Severin ng isa pang espiritual na halamang gamot. Hahaha. Base sa kasuotan nila, masasabi ko na sila ay isang grupo ng mga rogue fighter. Saka wala akong dapat ipag-alala. Napangiti si Severin. Pagkatapos noon ay bumaba na siya kasama si Sofia. Hoy mga kaibigan. Pwede na kayong huminto dahil magiging akin ang mga espiritual na halamang gamot na ito. Magalang at mahinang sabi ni Severin pero parang hinihingi ang mga tumamang tono. Anong impyerno? Matagal na kaming nakikipaglaban sa enchanted beast na ito. Sa tingin mo ba ibibigay lang namin sa iyo itong espiritual na halamang gamot dahil lang sa sinabi mo iyon? Ang isa sa mga lalaki ay pinandilatan ng nakamamatay na tingin kay Severin. Ang isa pang babae na abala sa pakikipaglaban sa spirit beast ay agad na lumipad pabalik at sinulyapan si Severin. Napakamayabang mo, brat. Talagang iniisip mo na ibibigay lang namin ang mahalagang espiritual na halamang gamot na ito batay lamang sa sinabi mo. Hindi sila pinansin ni Severin at nawala sa isang iglap, nag-iwan ng after image sa kinatatayuan niya. Sa sumunod na segundo,
Nagpakita siya sa harap ng espiritong hayop at gumawa ng isang malakas na suntok, na nagpalipad sa espiritong hayop. Ilang malalaking puno ang sunod-sunod na natamba. Ang espiritong hayop pagkatapos ay bumagsak sa lupa at damyugaw ng labis. Ganun lang. Hindi ka panipaniwalang lakas. Laking gulat ng apat na tao. Gumugol sila ng napakaraming oras sa pakikipaglaban sa espiritong hayop ngunit hindi nila nakuha ang tagumpay. Gayunpaman, agad na pinatay ni Severin ang halimaw. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang lakas ay masyadong halata. Dapat na tayong umalis. Baka nakabangga natin ang isang warrior emperor, at sa hitsura nito, isang malakas. Well, siguro siya ang pinakahinahangaan na individual ng isang sekta. Hindi natin kayang makipagkulitin sa isang ganyan. Tara na. Oo, dapat tayong magmadali. Maswerte tayo at hindi niya inagaw ang ating spatial rings. Hinaan mo ang boses mo. Ayokong magkaroon siya ng ideya. Umalis na lang tayo. Matapos mabigla sa kanilang nakita ay nagbulungan sila ng ilang salita at nagmamadaling umalis. Hindi man lang sila pinansin ni Severin. Sabi nga sa kasabihan, ang mananalo ay kukuha ng lahat. Lumapit siya at kinuha ang espiritual na halamang gamot bago ito iniligpit. Ang 4th grade low rank na espiritual na mga halamang gamot ay ang pangunahing material na ginagamit upang pinuhin ang mga table task, ngunit kahit ako ay hindi alam kung kailan ako magkakaroon ng pagkakataong gamitin ang mga ito. Ang iyong talento sa alchemical ay sapat na mataas na malamang na magagamit mo ito sa lalong madaling panahon. Naniniwala ako sa iyo. Nakangiting naglakad si Sofia at sinabi kay Severin. Ipagpatuloy natin ang paghahanap ng iba pang kayamanan. Tumanggaw si Severin at ang dalawa ay nagpatuloy sa paghahanap ng higit pang mga halamang espiritual. Hindi nagtagal, narinig nilang dalawa ang isang labanan na nagaganap sa hindi kalayuan. Iniisip nila kung ito ay maaaring dalawang panig na nag-aaway sa isang mahalagang bagay at agad na sumugod sa direksyon kung saan nanggagaling ang tunog. Hahaha. Saan ka sa tingin mo pupunta? Ni hindi ka makakatakas. Natuklasan ni na Sofia at Severin na ang dalawang batang babae ay napapaligiran ng tatlong lalaki. Walang mahahalagang halamang gamot o anumang uri sa paligid nila. Sa palagay ko ay hindi naririto ang mga taong iyon dahil sa anumang mga espiritual na halamang gamot. Medyo nadismaya si Severin nang makitang walang mga halamang gamot sa paligid. Nakikisimpat siyang sinabi ni Sofia. Mga dalaga pa lang sila. Dapat natin silang iligtas. Ayaw muna ni Severin na maging busybody dahil wala siyang obligasyon na iligtas ang mga estranghero. Gayunpaman, ang kabaitan ni Sofia ay humantong sa kanya upang tumanggo sa kanya. Kung ganyan ang sasabihin mo, tutulungan ko sila. Ngumiti si Sofia ng mahina. Salamat. Ang mga pervert na ito ang pinakakasuklam-suklam. Gayunpaman, ang sumunod na pag-uusap ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Severin. Halika, magsalita ka sa amin. Ilang tao ng Capra Hall ang naruroon? At saan nagtatago ngayon ang Capra Hall? Mamamatay ka sa isang miserableng kamatayan kung hindi mo sasabihin sa amin ang anuman. Tapos, sinabi nung lalaki. Pero kung sasabihin mo sa amin kung ano ang gusto naming malaman tungkol sa Capra Hall, ililigtas namin ang iyong buhay at kikilos na parang hindi ka namin nasagasaan. Capra Hall. Sina Severin at Sofia ay nagpalitan ng masayang tingin sa isa't isa nang sabihin sa kanila na ang dalawang batang babae ay mula sa Capra Hall. Noong una ay gustong sumugod ni Sofia at iligtas ang mga babae, ngunit sa kanyang pagtataka, pinigilan siya ni Severin. Mahinang sabi ni Severin. Tingnan natin kung alinman sa kanila ang magtatraidor sa kanilang bulwagan. Naintindihan naman agad ni Sofia kung ano ang pakay ni Severin. Hindi maaaring magkaroon ng isang mas mahusay na oras upang subukan kung ang mga tao ng Capra Hall ay nagkakaisa at tapat. Kung tutuusin, ang banta ng kamatayan ay tiyak na sapat na dahilan upang ipagkanulo ang mga kasama kapalit ng payagang mabuhay. Ang isa sa mga babae ay nag-aalangan na sumimangot, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, siya ay nanunuya at sinabing, malamang na hindi mo kami ililigtas kahit na sabihin namin ang lahat sa iyo. Huwag mong subukang kunin kami bilang mga tanga. Alam namin kung anong uri ng mga tao kayo, at hindi kami naniniwala sa iyong bola.
Dagdag pa ng ibang babae. Tama ka, Clara. Wala tayong dapat sabihin sa kanila kung hindi lahat ng tao sa Capra Hall, kasama ang mga magulang ko, ay patay na. Mas gugustuhin ko pang isakripisyo ang sarili ko ngayon kaysa ipagkanulo si Capra Hall. Parang naging napakadali ang pagpapasya ni Clara. Lubos akong sumasang-ayon. Ang tanging dahilan kung bakit ang mga taong ito ay hindi kailanman nagtagumpay sa paghahanap sa amin ay dahil kami ay nagkakaisa. Wala sa aming mga tao ang kailanman ay nagtaksil sa isa't isa, at hindi kami ang unang makakasira sa kalakaran na iyon. Sabi ng mga babae. Ang aming hallmaster at ang ilan sa aming mga elder ay gumawa ng malalaking hakbang sa kanilang tagumpay. Hindi magtatagal bago kami ilabas ng aming hallmaster sa lugar na ito at sirain ang mga Georgians upang ipaghiganti kaming lahat. Hahaha. Siguradong matigas ang ulo niyong dalawa. Huli na para pagsisihan niyo kapag sinimulan na namin kayong pahirapan. Sa huli, sasabihin niyo pa rin sa amin ang lahat. Tumawa ang isa pang lalaki. Tignan mo, pareho kayong matamis na kabataang babae. Sigurado akong makakapag-enjoy kami ng todo sa inyo mamaya. Kasunod ng pahayag na iyon, ang apat na lalaki ay naghahanda na sa pag-atake sa kanila. Ang mga lalaking katulad mo ay nararapat na mamatay. Umungol si Severin mula sa ambon sa hindi kalayuan. Lumingon ang apat na lalaki at nakita si Severin na naglalakad palabas ng makapal na ulap kasama si Sofia. Ang gwapong mukha ni Severin ay bahagyang mas steam kumpara sa dati, at mayroon din siyang malamig na mamamatay tao na hitsura. Lahat ng nakatitig sa kanya nang walang malay ay nakaramdam ng takot. Nandito ba sila para iligtas tayo, Clara? Ipinadala ba sila ng Capra Hall? Tanong ng pandak na babae kay Clara. Umiling si Clara pagkatapos tumingin kina Severin at Sofia. Sa palagay ko, hindi sila taga Capra Hall. Wala tayong masyadong miyembro sa kasalukuyan. Ang gwapo niya, at napakaganda din niya, kaya dapat maalala ko sila noong dumating sila. Tumango ang pandak na babae pagkatapos ng ilang pag-iisip at nag-aalinlangan na nagtanong. Bakit nila tayo gustong iligtas? Siguro ginagawa nila ito dahil sa kabaitan ng kanilang puso. Hindi natin alam kung ano ang kanilang nakuha, kaya medyo nakaka-depress kung matatalo sila sa mga taong ito. Ngumiti ng mapait si Clara. Gayunpaman, nakadama pa rin siya ng kislap ng pag-asa sa kanilang puso nang lumitaw sina Severin at Sofia nang wala saan at iligtas sila. Sino ka? Gusto mo bang mapatay ang sarili mo? Kami ay mga warrior king, kaya umalis ka na bago mo kami galitin. Ang isa sa apat na lalaki. Sabi naman ng isa, pinadala kami ng mga Georgians dito kasama ang ilan pang grupo. Katangahan mo kung saktan mo kami. Mag-isip muna bago ka gumawa ng kahit ano. Hindi mapakali si Severin sa kanilang kalokohan. Paumanhin sa pagbigkas mo, ngunit sinadya kong patayin ang mga taong Georgians. Walang makakapidyaw sa akin na gawin iyon. Mahilig kang magbiro, di ba? Tanging isang tunay na makapangyarihang tao lang ang makakalaban sa amin. Isang level 4 warrior king ang nagkayam ng kanyang listahan at inatake si Severin sa isang iglap. Gayunpaman, inilipat ni Severin ang kanyang katawan sa gilid at madaling nakaiwas sa pag-atake. Tumalikod siya at sinipa ang dibdib ng lalaki. Isang mahinang kalabog ang narinig. Ang impact ay nagpalipad sa lalaki ng ilang daang metro ang layo hanggang sa tuluyang bumagsak sa lupa. Paano ito posible? Ang isa sa tatlong natitirang mga lalaki ay may isang tagumpay na halos nasa antas ng kanilang namatay na kasamahan, habang ang dalawa pa ay mas mababa. Natigilan sila nang makita ang eksenang iyon. Tanging ang mga may nakakamit na hindi bababa sa 2 antas na mas mataas ang makakapatay sa kanila sa isang iglap. Tumakbo. Sumigaw ang isa sa mga lalaki nang mapagtanto nilang tatlo na sila ay nasa malaking problema. Sinusubukang tumakbo. Mangarap ka. Matagal nang gustong wakasan ni Sofia ang kanilang buhay. Agad siyang tumakbo palapit sa kanila nang makita niyang nagtangka silang tumakas. Wala sa kanila ang katugma kay Sofia, at kailangan niya ng wala pang 10 segundo para gawing magaan ang mga ito. Napakalakas nilang dalawa. Kahit na hindi sila warrior emperors, malamang na kahit level 7 o level 8 warrior king lang sila.
Lumunok si Clara at nagsimulang magtaka kung mali ba niya itong nabasa. Ang katahimikan na ipinamalas ni Severin at Sofia ay naging sapat ang kumpiyansa ni Clara na maliligtas sila ng kanyang kaibigan. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang mga lalaking walang kapangyarihan ay maaaring patayin ni Severin at Sofia. Tinanggal ni Sofia ang special ring ng 4 na patay na lalaki at ibinigay kay Severin. Nakakahiya na ang kanilang natamong ay masyadong mababa para sa amin upang simulan ang pampainit. Ngumiti si Severin sa dalawang babae. Taga-Capra Hall ka ba? Nakabantay ang dalawang babae matapos marinig ang sinabi ni Severin. Lumingon si Clara kay Severin at nagtanong. Bakit mo kami niligtas? Saglit na nagdilim ang isip ni Severin. Hindi pa oras para ibunyag niya ang kanyang pagkatao, kaya ngumiti na lang siya at sinabing. Hihihi. Para sa karamihan, may kaugnayan kasi ako sa iyong Hallmaster. Nandito ako para hanapin siya. Sabi ng ibang babae kay Clara. Hindi naman sila mukhang masasamang tao, Clara. Sigurado ako na hindi nila tayo ililigtas kung sila nga. Sa palagay ko ay hindi rin sila taga-Georgians, kung hindi, maaari silang gumawa ng isang pag-arte ng pambubugbog sa 4 na tao sa halip na patayin sila ng walang pag-iisip. Pumayag naman si Clara. Nakipag-away si Severin sa 4 na tao kanina, tapos madali niyang sinipa ang 4 na lalaki. Matapos pag-isipan ito, magalang niyang iminuwestre si Severin at sinabing. Nabanggit mo na narito ka para hanapin ang aming Hallmaster. Nakangiting tumango si Severin. Oo, pumunta ako dito para hanapin ang Hallmaster mo. Dalhin mo ako sa kanya. Nagtitiwala ako na matutuwa siyang makita ako. Oh. Kumunat ang noo ni Clara. Sinabi sa amin ng aming Hallmaster na huwag sabihin sa sino man kung saan kami nagtatago dahil ito ay masyadong mapanganib. Natatakot ako na ang mga tao mula sa Georgians ay mahanap kami. Hihihi. Nakaraan na iyon. Ipinapangako ko sa iyo na wala ka nang dapat ikatakot. Nakangiting sabi ni Severin. Ang iyong Hallmaster, Bowen Lineker, ay isang mabuting kaibigan ko. Sana ay makilala ko siya. Nang banggitin ni Severin ang pangalan ng kanilang Hallmaster, tumango si Clara at sinabi. Okay. Mukhang hindi kayo masasamang tao, kaya dadalhin ko kayo doon. Si Clara, kasama si Gigi, ang pandak na babae na kasama niya, ang nanguna. Gigi ang pangalan ko. Nagpapasalamat ako sa inyong dalawa sa pagtulong ninyo sa amin kanina. Patay na sana kami kung hindi nyo kami niligtas. Hindi ako sigurado kung gaano karami ang alam nyo tungkol sa Capra Hall, pero karamihan sa mga miyembro namin ay mula sa iisang pamilya, ang mga Lineker. Marami na rin kaming na-recruit na mga disipulo mula sa labas. Wala nang bantay si Gigi laban kina Sofia at Severin. Hindi siya nahiya na sabihin kay Severin ang tungkol sa Capra Hall. Pagdating namin dito, nagpatuloy si Gigi. Naghiwa-hiwalay kami sa iba't ibang dibisyon para hindi kami mapuntahan ng mga Georgians nang sabay-sabay kung hahanapin nila kami. Makakatulong iyon para mapahina ang dagok ng aming mga nasawi, kahit kaunti lang. Natahimik si Clara matapos marinig ang lahat ng ito ni Gigi. Binalak niyang dalhin sina Severin at Sofia sa dibisyong kinaroroonan nila at gawin ang dalawang bagay bago sila dalhin sa dalawa upang makipagkita sa kanilang Hallmaster. Una, kailangan nilang tiyakin na si Severin at ang iba pa ay ganap na ligtas. Pangalawa, kailangan munang humingi ng pahintulot sa mga elder ng bulwagan bago nila madala sina Severin at Sofia para makipagkita sa kanilang Hallmaster. Si Gigi, gayunpaman, ay nagsiwalat ng halos lahat ng bagay tungkol sa bulwagan. Sinubukan ni Clara na magpahiwatig kay Gigi na huminto, ngunit si Gigi ay ganap na nakakalimutan ang lahat. Hindi napigilan ni Severin ang sarili na makaramdam ng saya dahil desperadong kamandat si Clara kay Gigi habang sinisiguradong hindi sila mapapansin ni Sofia. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, tinanong niya si Gigi. Ilan ang tao ngayon sa bulwagan mo? Madalas ka bang lumalabas para maghanap ng mga espiritual na halamang gamot? Lagi bang ganito kapanganib? Napangiti si Gigi. Sobrang mapanganib, syempre. Ngunit ang pag-unlad ng bulwagan ay nakasalalay sa aming paghahanap ng mga mahahalagang bagay.
Ang lugar na ito ay kapaki-pakinabang sa amin dahil ito ay mapanganib, at maraming mga espiritual na halamang gamot dito. Kailangan lang naming maging mas maingat at maiwasan ang pagtuklas ng mga Georgians. Biglang naisip si Gigi at idinagdag niya. Nako, at mayroon ding mga lalaki mula sa Devil Gang. Hindi rin natin sila hahayaang mahanap kami. Magiging napakahirap kung gagawin nila. Mas nakakatakot ang mga taong iyon. Napakaraming malalakas na tao sa kanilang hanay, at mas mabuting magtago palagi. Alam ni Severin na itinuturing ng Capra Hall na napakalakas ang mga Warrior Emperor. Kaya naman maliwanag na matatakot silang dalawa. Curious niyang tanong. Narinig namin na sinabi mong maghihiganti ang Hallmaster mo kay Georgians mamaya. Ibig sabihin, napakaganda ng pag-unlad mo. Kung ganoon, malamang na mataas ang kakayahan ng Hallmaster mo. Nakangiting sabi ni Gigi. Oo, level 3 Warrior Emperor na siya ngayon, at ang dalawang elder namin ay level 2 Warrior Emperors. Iyan ay makatipid sa akin ng maraming oras at pagsisikap. Bulong ni Severin sa sarili. Wala na siyang kailangang gawin pa o mag-alala na baka wala ng sapat na oras, dahil naabot na ng Hallmaster ang layunin. Ilang miyembro ang mayroon ka sa bulwagan ngayon? Gaano katiyak ang bulwagan na maghiganti laban sa Georgians? Sigurado ako na ang Georgians ay umunlad ng mahusay sa mga nakaraang taon. Tanong ulit ni Sofia. Sumagot ni Gigi. Meron kaming. Gigi. Putol ni Clara bago pa makapagsalita si Gigi. Hindi mo ba naisip na masyado kang madaldal? Ang bilang ng ating mga miyembro ay mahigpit na kumpidensyal. Hindi ito isang bagay na maaari mong sabihin sa mga tao ng basta-basta. Ngumiti si Gigi ng nakakaloko. Ngumuso siya bago niya sinabing. Ako. Iniisip ko lang na mabuti silang tao. Wala silang gagawing masama. Hayaan ang mga elder na magpasya pagkatapos makilala sila. Nahihiyang sabi ni Clara. Ito ay isang bagay na hindi dapat makisali sa mga miyembro ng mas mababang hierarchy tulad natin. Napaawang ang labi ni Gigi. Sige. Pagkatapos ay nagpasya si Severin na ibahin ang usapan. Nga pala, paano nyo nasaktan ang mga Georgians noong una? Naniniwala akong maibabahagi mo sa akin ang impormasyong iyon, kahit papaano. Tumanggaw si Clara. Noon, nagustuhan ng saya ng mga Georgians ang apo ng aming Hallmaster. Siya ay isang mataba, pandak, at pangit na lalaki. Siya ay may pangit na reputasyon sa lugar din. Ang aming Hallmaster ay tumanggi na pakasalan ang kanyang apo, ngunit sinubukan ng lalaki na pilitin ang kasal. Lumaki ang alitan bilang isang resulta. Nakarating sila sa paanan ng isang malaking bundok at nagkwentuhan sila at naglakad ng halos 3 o higit pang oras. Ang ilan sa aming mga dibisyon ay matatagpuan sa bundok na iyon, ngunit sa iba't ibang mga taluktok. Ang nasa ibaba ay responsable para sa pagtiyak ng seguridad. Paliwanag ni Gigi kina Sofia at Severin na labis na ikinagalit ni Clara. Gigi. Clara. Hindi ba kayong dalawa ang lumabas sa pangangaso ng mga mahahalagang bagay? Bakit ang aga mo bumalik? Ilang miyembro ng patrol team ang humakbang para tanungin sina Clara at Gigi. Tumingin ang isa sa mga lalaki kina Severin at Sofia bago nagtanong ng seryoso. Bakit mo dinala ang mga estranghero dito? Nakalimutan mo na ba ang mga patakaran na itinakda natin?